Verse 1, all together sing. God is the source of all that I have. He supplies my need. So I will obey by giving my tithes, for He will bless indeed. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall the blessing of the Lord be given unto you when you cheerfully give to Him. God can provide beyond all my needs. He can bless me more. So I will increase in my offerings, and blessings will outpour. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall the blessing of the Lord be given unto you when you cheerfully give to Him. Verse 3, I thank Thee, O Lord, for all that You've done and all You do for me. Here are my first fruits of all my increase. I give them gratefully. Good measure, amen, pressed down, shaken together, and running over, shall the blessing of the Lord be given unto you when you cheerfully give to Him. Last verse. I am amazed and known by Your love. You give Your life for me. So I offer You with all of my heart, my sacrifice and praise. Good measure, amen, shaken together and running over, shall the blessing of the Lord be given unto you when you cheerfully give to Him. Amen. Kung gihangyo ang tanan, please, mga lingkod.
Amen. Manindog ng tanan palihog. Let's open our Bibles in the book of Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Ang notes kaya ng buntag, ipusa lang to ninyo, kaya ito itong gamiton karong gabi. Matthew chapter 14. Verses 20 to 33. Matthew 14, 20 to 33. Ano mo sa amen? Ako'y basa sa verse number 20, tubag mo sa verse number 21. And they did all eat and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side. And he had sent the other sides, while he sent the multitudes away. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Verse number 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. And Peter answered him, said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Salamat sa kahigayunan nga makasimba ni mo, Lord God, ug makapamalandong sa imong pulong. Akong pag-ampo, Amahan, nga ikaw mga panalangin sa mensaheng among pag-aambitan karon. Tagay kog kaalam, Lord, sa pagsulti sa imong pulong, sa pag-expose sa imong gahom, o sa pagpadayag, Lord God, kung sa ibuot nimong ipadayag karong buntaga. Tagay kog kaalam, mag-iistorya ka sa tanang tao, Lord God, ganian aning simbahan sa pagmaminaw sa iyong pulong. Kining tanang gitugyan kanimo gisalig sa ngalan Jesus Christ. Amen ug amen. Please be seated. Maglingkod paligong tanan. The title of God's message this morning, Beginning to Sink. Beginning to sink. If you could look at your Bibles, please, in verse number 30. The Bible says, But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. This was the story of Peter. Kani nga istorya makigsuonan after ni sa panghitabo nga si Jesus Christ nagpakaon og 5,000 kabuok. Then after ni ana gi-push ni Jesus Christ or gipugos ni Kristo ang mga people, ang mga disciple sa pagpanaog gikan sa bungtod samtang siya nagpagikan sa mga tao pauli. Ang mga disciples siyang giingnan nga lakaw labang mo sa pikas or go to the other side. Samtang si Jesus Christ dito sa mountain, unang nahitabo sa mountain, si Jesus Christ nagpagikan sa mga tao katong iyang gipakaon. Ikaduha, after nga nakagikan ang mga tao, nakauli ang mga tao, Jesus spent time there in the mountain alone praying. Amen? Si Kristo naghatag og taas nga panahon nga nagampo. Then after that, si Jesus niapas dito sa dagat. Niapas, unya, sa pag-ampas niya dito, ang iyang naabtan nga naluya na og binugsay ang mga disciples tungod kay naay bagyo. Amen? Gibagyo sila.
kusog ang balod, kusog ang hangin. Gibagyo sila unya niagi si Jesus Christ sa ilang tiilan, sa ilang kilran, kilid sa sakayan, unya naglakaw ibabaw sa tubig. Di ka makuyawan anak, managat ka, yung manglamba ka dito unya, naay maglakaw. Di ba? O magsigi kag tunton sa imuhang mga taga dito, nalingaw na ka dito, ana-ana dito sa mong sakayan nyo, naay paglingi ni mo, naay naglakaw. Naglakaw gid ibabaw sa tubig. So niingon ang mga tao, hala, abat. Niingon ang mga disciples, it is a spirit. Pero si Kristo niingon, ay mo kahadlok kay ako kini. Okay ra gyud na maglakaw basta Ginoo pero abat gani makuyawan kita. Things I would like to remind everyone before I lay down my main points this morning. Number one, not all the time we can feel our closeness with Jesus. Dili tanang panahon nga mabati nato nga duol tas Ginoo. Sakto ba? Dili tanang panahon. Sometimes we feel that we are far from the Lord. Number two, not all the time our journey is daytime. Dili tanang panahon ang atong paglawig sa kinabuhi adlawan. Nay mga panahon nga gabi. In application, mga kaigsuunan, dili tanang panahon sa atong paglawig sa atong pagkinabuhi buntag ug hayag. Dili tanang panahon nga klaro nato ang tanang sitwasyon, nay mga panahon nga urag mangit-ngitan ang atong pangunahuna. Yet during dark times or deep times with God, our deep times with God happens. Salamat nga sa dark times happens the deep times. Amen. Ikatulo, not all the time the flow of the current is for us. Sometimes it's contrary. Ingon sa verse 24, the wind was contrary. So mauni ang expectation sa kinabuhi. Dili pasabot nga luwas na ka, dili pasabot nga anak na ka sa Ginoo, dili tanang panahon nga ang sulog uyon. Kaninyo o kanato nga nakasulay og panagat, pamana, naagi mga panahon nga ang sulog sugat. Lisod bugsayon ko ang sulog sugat. Amen. Lisod iirog ko ang sulog sugat. Labi na kadtong panahon nga ang mga bangka layag pa ang paagi. Lisod kayo mulapos kas pikas bahin kung ang sulog sugat. Kaya ang style sa layag magpaanod man ka. Di ba? Bisan pa man gani og pampbot, bisan pa man gani og makina, lisod kayo kung ang sulog sugat. In application sa tong kinabuhi makaigsunan, dili tanang panahon nindot ang flow sa kinabuhi. Naagi mga panahon nga murag sugat gyud ang sulog karon da. Sugat ang sulog sa income, sugat ang sulog sa panglawas, sugat ang sulog sa relationships. Naagi mga panahon nga sugat ang sulog. Pero ang pinaka-importante makaigsunan sa panahon nga sa panahon nga naay mga kangit-ngit sa tong kinabuhi, sa panahon nga murag sugat ang sulog sa tong kahimtang, sa tong relationship, sa panglawas, sa financial, ang pinaka-importante nga atong kinahanglanon si Jesucristo ra gyud. Kasi si Kristo ang kahayag. Si Kristo ang provision. Si Kristo ang atong guide. Si Kristo ang atong tanan. Let us go to the main points of this message. What a blessed experience for Peter to have begun to walk on the water. Ang nahitabo makaigsuunan, sa diyang niagi si Jesus Christ, sa kilid sa ilang bangka nga naglakaw, silang tanan nakugang o silang tanan nakuyawan, silang tanan nagtuo nga abat tong niagi. Pero si Jesus Christ niingon, ayaw kahadlok, kay ako kini. Paglipay mo, kay ako kini. Mga kaigsuunan, wala na mas laing kalipay sa nga panahon sa kinabuhi ka ng kuyugan tas Ginoo. Amen? Ayaw kahadlok kay ako kini. Now, this Peter is a person who wants to try everything. He is risky. He is curious. He wants to know everything and he wants to try everything. Pagkadungog niya nga, nitingog katong naglakaw nga tao sa ilang kilid og niingon, ayaw kahadlok. Kay ako kini, si Jesus ni, ay mo kahadlok. Ako ni. Naminaw mo na ko. Niingon si Pedro, Ginoo, og tinuod na nga ikaw,
Paanaha ako diha sa tubig. Kasi yun ang kaperting pagkadagko ang balod, perting pagkadong ang balod o niya. Muingon ka, paanaha ako diha, knowing nga si Kristo, wala matandog sa balod, wala mabasa sa tubig, kaya naglakaw siya ibabaw sa tubig. O gusto ni Pedro nga sulayan ang iyang nakita nga maglakaw pod. Pero kay bao baga nga si Pedro nakasulay gyud og lakaw. Iyon ang Bible, tanawa palihog, tanawa. Verse 25. Nanamo sa amen. Matthew chapter 14 verse 25. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Mga kaigsuunan, bisag unsa pa ang mga problema nga abot sa itong kinabuhi, unsa may mga kabugaton nga atong pasanon, siguroon na ginato nga kuyog nato ang Ginoo, ug sa dihang masiguro nato nga kuyog nato ang Ginoo, wala tay angay kahadlukan kay uban nato ang Dios. Verse 28, and Peter answered and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. He wants that voice of authority nga moingon, dali. Og ingon si Kristo, he replied for one word, come. Dali, tanawa ingon ang Bible, and when Peter was come down out of the ship, ninaog siya, nitikang siya sa bangka, og ang Bible ingon, he walked on the water. He walked on the water. Nakalakaw gyud og sugod si Pedro, makigsuon manaway mo gyud ang kinabuhi ni Pedro, pero walay taong nakapareha kang Pedro nga nakalakaw gyud sa tubig. He walked on the water to go to Jesus. I don't know kung pila ka lakang ang iyang nalakang. Pero for sure wa man gyud sa kaabot kang Jesus nga naglakaw. Amen. Pero sa dihang nakalakaw na siya, makaigsunan, going to Jesus Christ. No, listen. Bisag wala siya kaabot, it was a kind of accomplishment. Kay dili normal sa katao nga maglakaw ibabaw sa tubig. Amen. Pagkahuman aning insidente, nibalik sila sa bangka, niabot sila din, nidunggo sila, walay laing makaistorya aning experience si Pedro ra gyud. Muna mga kaigsunan kita, kung doon natay pagtuos tong kinabuhi, murisk ta sa tong pagtuo kay sultuyan ko ikaw, ang uban nga nagpabilin sa bangka, ang uban nga dili mutuman sa sulti sa Ginoo, ang uban nga dili mo risgo, ang uban nga talawan mo obey sa Ginoo, dili makaistorya sa imong naistorya, kay ang makaistorya sa mga milagro sa Dios ang nituo ra gyud sa Ginoo. Mo ra gyud na makaistorya, kay sila ra may naka-experience. Those who have stayed on the boat tell the same story. But who made the difference? Peter. Mao na gipangita sa Ginoo sa mga membro sa simbahan. Kanang mga membro nga mohimo og difference sa uban. Mga membro nga mo take og risk sa ilang pagtuo. Mga membro nga willing mo sakripisyo. Mga membro nga willing mo obey sa pulong sa Dios bisag murag dili katuuhan pero tungod kay pulong ni sa Dios. Dili usual nga ginabuhat sa uban, pero tungod kay pulong ni sa Dios. Dili normal nga ginabuhat sa uban, pero tungod kay pulong ni sa Dios, ako ning buhaton. And you will make a difference. You will make an impact. And God also can make a difference in your life. Amen. Kay miracles only happens to those people who takes the risk. Dili gani ka mo risgo sa imong giving, dili gani ka mo risgo sa imong pagtuo, dili gani ka mo risgo sa imong kinabuhi para sa Dios, you will never see miracles from God. You will tell the same story. Amen. Ang nahitabo makaigsuunan, sa dihang sila naglakaw, si Pedro naglakaw, wala nagpasabot nga padulong na ta sa Ginoo na nakasimong journey nga nagkaduol kas Ginoo, nagkanindot ba yun, no? Kana ba itong journey nimo sa imong spiritual life? Kanang nibalik na ka sa imong pag-build up sa imong prayer life? Nga nindot na kaayo nga makamata nagyugag sayo?
Nibalik na ka sa journey sa imong pagbasag Bible, unya nigbasa ng Bible, makasabot na jud ka, unya tulo ka adlaw na nga straight, unya ikaupat na ugma nga makasulat na gikas dili in the word. Amen. Hello. Unya, ma-feel nimong wow, ninduta na ay. Ang wali mo tagos na gyud sa imong kasing-kasing. Nibalik na imong closeness sa Ginoo. Makaingon ka, padong nagigo dito. Padong nako. Padong nako sa experience nako pareha sa una nga lami na kay ang ampo nindot na kayong pagpaminaw sa wali. Excited ko mo simba. Excited ko sa tanang butang basta para sa Ginoo. I am getting there. I am getting there. I am getting there. And Lord, tabangi pag ko Ginoo because I need to get closer to you more. Pero ayaw og katingala kay wala ga pasabot nga nagkaduol kas Ginoo, wala ga pasabot nga nagka-revive ka, wala nagkasabot nga nagkanindot imong relasyon, walay bagyo. You will see the wind boisterous. You will see. Peter, as he was getting to the feet of Jesus Christ, as he was so excited to hold the hand of Jesus and to stand with Jesus and let those disciples, or those coward disciples say, hey, I'm here, I walk on the water. He was so excited. But he saw the wind boisterous. Talang sa Bible niya palihog. Verse number 30. But when, namo diha, he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He was afraid. Wala nagpasabot nga nibalik na, ni-renew na ka, di na ka mahadlok. Kaya ang yawa, damor nga manghilabot, damor nga magpaduol ka sa Ginoo. Pero padayon nagpaduol sa Ginoo. Amen? Wala nagpasabot, karon na hinuon. Wag ta na kong bisyo, nagtarong na hinuon ko, nagtinarong na hinuon ko. Naamay nun yung mga dinag kong pagsulay. Yes, kay naibagyo ang kinabuhi. Ang gusto sa Ginoo, nga lig-unon imong pagtuo because one day you could tell a story that you alone can tell it. Amen. Pero nga naman nga naunlod mas Pedro. Question na ni kabuntagon, why did he sink? Why did he sink? Normally, because of the buoyancy law. Amen? Peter, walking on the sea, was not a natural thing. Amen? We do not naturally float. Gawas kung adto ka sa Dead Sea. Amen? Nganong mulutaw man ta sa Dead Sea? Kay taas man kayog level ang salt dito. Muna mulutaw ka. So less ang density sa tanang butang. Pwede ka dito nga magbasag, Bible, maghigda sa dagat, kay mulutaw ka. Tungod kay grabe kaparat ang Dead Sea. Pero maor na dagat sa tibok kalibutan nga pwede mulutaw ang tanang objects. Normally, buoyancy law o sa gravity, muunlod juga. So, ang nahitabo ni Pedro, dili ito tungod ni Pedro. Naminaw mo? Si Pedro nga nakalakaw sa dagat, dili ito tungod kay gamahanan siya. Kung dili, tungod to kay gamahanan si Jesus nga iyang gituuhan. Ang pagtuo, kitanaw, gitagaan sa Ginoo og milagro ang pagtuo. So di ay, kung gusto kang makasabot, dili ang Ginoo mohimog milagro sa mga tao ngo'y pagtuo. So kani atong stewardship, kani atong giving, kani atong obedience, God will only show His power to those people who believe in the Word of God and who are willing to obey God. Amen. Karon, naunlod si Pedro. Ang truth nga atong angay mahibawaan nga kaning pagtuo di ay magsaka kanaog din ni. Tino dili. Ang atong pagtuo mausap-usabon. Usay mo saka, usay mo naog. Sa diyang munaog ang atong pagtuo, mutaas atong kahadlok. Sa diyang musaka atong pagtuo, musaka atong pagtuo, muubos atong kahadlok. Muwaay mong kahadlok. Mubarog ka. Willing ka mubarog.
willing ka mo himog mga butang para sa Ginoo, willing ka mo risgo para sa Ginoo, basta taas imong pagtuo. Pero inig ubos imong pagtuo, katong imong gibarugan, madlok na po ka mo barog. Nga naman, inig taas sa pagtuo, maubos ang kahadlok. Inig taas sa kahadlok, maubos ang pagtuo. So mao di ay nga sa pagsugod ni Pedro, nakalakaw siya, kataas man ang pagtuo. Nganong naunlod siya paabot sa tunga-tunga, kay niubos man ang pagtuo, ni taas ang kahadlok. So dili ni garantiya nga karon ligon ka, kusog ka, taas kag pagtuo, hangtod na nas kang turan. No. Ang atong faith in God, ang dili mawala kanang salvation ra gyud. Pero ang atong pagtuo diya sa Dios magtaas ubos ni. Nya mo ni atong giampo sama sa gingon ni Kristo in Lord, sama sa mga disciples, Lord, increase our faith. Lord, patubuan mong pagtuo Ginoo. Kay dili man ta makahimo og extraordinary things for God, and God cannot do extraordinary things for us if we lose our faith. Kumuwala atong pagtuo. Amen? So, naunlod siya. So, the question is, why did he sink? Number one, because his faith was not devised. His faith was not devised. Kung saan ang buot pasabot anang devised, wala maandam. Amen? Wala niya mapangandaman sa insakto o sa gidaghanon o sa gitason sa pagtuo kung unsay mahitabo dito sa dagat. Naminaw mo? His faith was not devised. So listen to this. Munang matag-adlaw mo ampo ta, mangayo ta sa Ginoo grasya, unya moingon kita, Lord, patubua pang akong pagtuo, kay wala man ko mahibalo kung unsang bagyuha ako matubang. Mahibalo ba day kang mawad ang kagkwarta? Mahibalo ba day kang mawad ang kagtrabaho? Mahibalo ba day kang wa ka kabantay ana? So there are things that could happen on the sea that you did not prepare to. Wa ka kapangandam. Uy, wa ko kapangandam da. Abi man ako inigiyatak na ko sa tubig, mawala ang balod. Mawala ang hangin. No. Peter did not prepare for that. So his faith was not devised. He had faith nga makalakaw, pero nawad-an siya pagtuo, or wala siya kapangandam siyang pagtuo, nga naa pa day mas dakong balod. Wala unta siya siguro siya mahibalo nga last blow na lang to. Di ba? Last blow ba? Amen. The moment you want to prove God, make sure, listen, the moment you want to prove God, make sure you have enough faith. Amen. Kaya kining Kristohanong pagkinabuhi, it's about taking risk of our faith, our trust, but make sure you have enough faith to cope up with the storms, to cope up with the boisterous winds that could happen along the way. Because there are things that we did not understand. There are things that we do not prepare to. Na mga butang, wata ka bantay, wata ka pangandam, maunang imor yung andamon, pagtuo. Lord, give me enough faith. Sama kang Peter, wa sa kabantay, nga napade last blow. O kita, wa ta kabantay along the ways to papangalaga. Di man ta kapangandam na, kaya di man ta Ginoo. Pero imo nga pangandam, Lord, give me enough faith. Tagay kong enough faith, Ginoo. Nga whatever happens along the way, musalig ko nimo, mutuo ko nimo, higugmaon gyapon ti ka, upadayon ko sa pagpangalagad nimo, pinagi sa mong grasya. Amen? Make sure you have enough faith, otherwise you will sink. You cannot challenge God with anything. Dili nimo pwedeng sulayan lang ang Ginoo with anything. Make sure you have enough faith. Sa mga nag-surrender para sa Bible School, why, ngano, sa pagsugod sa Bible School, pag-testimony, mga lagad jugo sa Ginoo, ako nang gisurrender akong kinabuhi para sa Ginoo, mag-Bible School jugo, ako na nang gi-commit akong gagalingon, bahalag mag-ginaunsa, pero nganong di man katiwas, their faith was not devised. Wa nila andama nga, hala, ingon ani din ng Bible School. Nagtuo silang Bible School pang kinder, no. Nganong di ka katiwas? Kaya wa ka mangandam siyang pagtuo. Ang imong gipangandaman sa Bible School, nagtuo kag Bible School, sulwining ra. Makahimo magag-sulwining sa inyo. Amen? Make sure you have enough faith. When Hudson Taylor went to China,
He made the voyage on a sailing vessel. As it neared the channel between the southern Malay Peninsula and the island of Sumatra, the missionary heard an urgent knock on his stateroom door. Hudson Taylor is a missionary to China. Naminaw mo na ko. He opened it and there stood the captain of the ship. Ang kapitan sa barkong iyang gisakyan og miingon, Mr. Taylor, he said, we have no wind. Mr. Taylor, watay hangin. Problema man kaniadto kung mulawig kag laing isla og laing nasod kung walay hangin pod. Problema pod og perti pong kusugang hangin. Kay layag man ilang gigamit ito mang murag ano ba nay flag ba. So mag-agad ra gini sila sa hangin para makaabot sila dito. Karon ang kapitan sa barkong ilang gisakyan na ingon, Mr. Taylor, we have a problem. We have no wind. Walay hangin, so we could hardly move kay wa may hangin. We are drifting toward an island where the people are heathen and I fear they are cannibals. So ningon ang kapitan, kung walay hangin, kung asa ang dulhugon, muadtog yung ka. So ningon siya, nagguyod ang atong barko nga gisakyan padung ana nga isla diha. Unya ang mga tao diha nahadlok ko basig mga cannibals na sa sabot ang cannibal. Mukaog tao. We are drifting toward an island where the people are heathen and I fear they are cannibals. What can I do? Unsa may ako mabuhat? Ask Taylor. I understand that you believe in God. So ningon si Taylor, unsa may ako mabuhat? Ikaw may kapitan. Nisakay ra man ko ani para makaabot kog China. Ningon ang kapitan. Pero nakahibalo ko nga nituo kag Dios. Salamat og nindot gyud nga mga tao nakahibalo nga nagtuo ta Ginoo. Kitang mga amahan, kamo mga amahan, nindot gyud nga ang inyong mga anak nakahibalo gina sila nga mutuo gini si Papa Ginoo. There is a joke among the Katamora siblings. Naganan na sila problema, mayon siya, mamaray bahala na. Nga naman, kay bao sila lang mama, may nampuon kayo. Ano ay problema? Ayaw ay problema. Si mamaray bahala na. Nga naman, kay bao sila lang mama, kusog kay maampo. Ang kapitan, nindot kay makagsuunan. Kaya ang kapitan, nakahibalo nga si Hudson Taylor magtotoo sa Dios. Og ningon siya, unsa may ako mahimo? I want you to pray for wind. I want you to pray for wind. Gusto ko nga mag-ampo kag hangin. All right? Ingon ang captain, I will, but you must set the sail. Di ba kanang layag, hipos-hipos man na. Hipos-hipos. Pero ingon si Hudson Taylor, sige, muampo kog hangin, pero andama ang layag. Andama ang layag. Ingon ang kapitan, nganong andamon man ako nga may hangin. Ingon sa Taylor, ingon mag-ampo ko. But pasabot, once nga moampo ko, mutuo ko, nga matuman gini. Amen. So if you want me to pray, you believe me that I believe in God, and you believe me nga akong pag-ampo tumanon sa Dios, andama ang layag. Ingon sa, that's ridiculous. Ingon sa, there is not even the slightest breeze. Besides, the sailors will think I'm crazy. Maingon ang kauban na to sa sakay. Nabuang na ng kapitan, gaset og layag, bisag way hangin. But finally, because of Taylor's insistence, he agreed. 45 minutes later, he returned and found the missionary still on his knees. 45 minutes later, nga nilabay, nga giingon siya, nakita niya ang missionary, so Taylor, galuhod gyapon, nagsige po, ampog hangin. Og ningon ang kapitan, pwede na kamuhunong, perti na pong kusuga sa hangin. We have enough wind right now. You can stop praying. Amen? Nga naman, make sure you have enough faith. So when we want to challenge God on anything, kaya yung himoon sa Ginoo mga imposibleng butang. Klaruha ra gyud nga naka-enough nga pagtuo. Kano si Pedro na sink kay wala siya kapangandam sa pagtuo. Ang iyahang pagtuo wala ma-equal sa pagsulay nga iyang giatubang. Amen. May numduman sa duguan nga istorya mismo sa experience ni Papa ni Faith. Wa sila pagkaon.
Nya, ilang balay, layo-layo gamay sa tigumanan, sa simbahan ba? So, ingon ni Pastor Raul, ang iyang, si Mama Nining, si Gapulos nga, Dong, Puloy, wawan tayo pagkaon. Adto ko sa simbahan ha, kay bawo mo asa ko niya adtuon. Magampo ko dito og pagkaon. Nya adtua ko dito kung naanay pagkaon. Grabe na nga pagtuo no. Kita paglungag diha kay mangutang sa ko. Pag init na ang tubig, paghaling kay mangutang sa ko. Papa ni Faith luhod. Doon sa pulpito sig luhod. Nay manuktok silang balay. Dili man gud ka usar ni hitabo, kapila man gud ni hitabo. Nay manuktok sa balay, magdag bugas, magdag sardinas, magdag udong, magdalag mga pagkaon. Si Kapulos kay gaatang man. Tuong siya sa pag-ampo siyang papa. Padung pa lang ang tao, dagan na sa simbahan. Moingon na siya, pa, undang na kay nanay bugas. Undang nag-ampo ka na gidalag pagkaon. That's faith. Amen. Usay gusto na itong sulayan ang Ginoo, gusto tang musulay sa mga milagro sa Dios, pero watay igong pagtuo. Amen. This morning, mag-ampo ta nga patubuon sa Ginoo tong pagtuo. Kaysa atong paglawig sa itong kinabuhi nga Kristohanon makaigsuunan, makagita mga bagyo nga wata ka pangandam. Ang ato or yung maandam, ang atong kagalingon, nga Lord, magkinaunsa man, mupabilin kong mutuo di ani mo Ginoo. Nganong daghang mangundang, nganong daghang dili ka tiwas, dili ka padayon sa pagpangalagad, dili ka padayon sa Bible school, because they have not prepared their faith. Number 2, his focus was diverted. Nganong na-onload si Pedro? His focus was diverted. Makaigsuunan, along the way sa itong Christian life, sa pagsugod na ito, sa papangalagad, nindot kayo. Amen. Tutok kita sa Ginoo. Tamis kay itong experience nga nakasabutas kaluwasan, nga di na tamemperno, nakasabutas kaluwasan, pagka ninduta isimba, pagka ninduta i-appeal sa papangalagad, pagka ninduta makigsuran i-appeal, i-involve sa ministry. But along the way, ang yawa muhatag og mga butang nga makadivert sa atong focus. Makapaliko sa atong mga mata. The Bible says in verse 30, but when he saw the wind boisterous, sa dihang siya nakakita, amina mo? Sa dihang siya nakakita sa hangin nga naghaguros, nakadungog sa kakusog sa hangin, nakakita sa dako sa balod, og siya nahadlok og naunlod. Nganong naunlod siya? His focus was diverted. So usanis mga butang nga atong batayanan, kay naay mga butang nga makapawala sa atong focus. Di kang Kristo. O ingon ang Bible, tutok lang yun kanunay kang Jesus. Naminaw ta? Sa panahon sa problema, mututok ta kang Jesus. Dili ta mututok sa problema. Ang anong naunlod si Pedro, kay nagtutok siya sa problema, wala siya nagtutok sa solusyon. So karong buntaga, if you're carrying a problem, kung nagpasaan kag problema, nagpasaan kag kabugaton, tutok ta sa solusyon, di ta mo tutok sa problema. Kaya ang problema, dili na mausab, pero mausab na kung na kay solusyon. Amen. Kaya kung magsige kag tutok sa problema, makakita kag lain pang daghang problema. Unya tungod ang problema, magproblema na hinuon kag sabot. Amen. Pero kung mututok ta sa solusyon, makakita kag lutsanan unsaon pagsulbad, pinaagis kaalam nga ihatag sa Dios. Amen. So let's focus on Jesus Christ. Let's look unto the Lord Jesus Christ. Nganong si Pedro, usa sa rason nga ni-onload siya, because his focus was diverted. Sometimes, dili lang pod problema ang makadivert sa atong focus. Sometimes, mga panalangin pod. Nag-ampo kag negosyo, nag-ampo kag trabaho, nag-ampo kag income, nag-ampo kag source income, gitagaan kas Ginoo, tuan anong kagatutok. Nag-ampo kag trabaho, gitagaan kas Ginoo, tuan anong kagatutok, di na nang kamo simba, di na nang kamo magtagad sa Ginoo noon, tuan anong kagatutok, busy kay ko pastor, di na ko kasimba pastor kay, grabe ang kuan pastor, patrabahoon jud mi, ay naanay yun, wala.
Magbantay ta, kay dili lang tanang problema ang maka-divert sa focus, usay ang panalangin. Usay ang mga tubag sa Ginoo. Peter's focus was diverted when he saw the wind boisterous. Instead of looking on the Savior as the solution, he looked on the problem. When problems come, do not look away. Focus on Jesus. Basa. Ready? Read. When problems come, do not look away. Focus on Jesus. Focus sa Ginoo. Ayaw mismo tutuki imong kagalingon. Ayaw mismo tutuki ang uban. Focus on God. Ayaw ikunod ang imong prayer life. Ayaw ikunod ang imong Bible reading. Ayaw ikat imong pagsimba. Ayaw ikat ang imong devotion. Magpadayon ka sa Ginoo because that means you are still focused in Jesus Christ. A golf immortal, Arnold Palmer, recalls a lesson about overconfidence. Kaning sobrang pagsalig sa kagalingon also can divert your focus. It was the final hole of the 1961 Masters Tournament. Golf niya, kinsa nyo kailag dula nga golf. Golf. Nga dula na nilang Stephen Curry, Michael Jordan, kisa pa'y professional player gana na. Basta? Ano ba? Mga dato na. Si Tiger Woods. In 1961 Masters Tournament. And I had a one-stroke lead and had just hit a very satisfying tee shot. I felt I was in pretty good shape. As I approached my ball, I saw an old friend standing at the edge of the gallery. Minaw mo na ko. Si Arnold Palmer, last 2 shots na lang niya, champion na siya. Minaw mo na ko. Duha na lang katira, champion na siya. Pagduol niya sa bula, nakakita siya sa iyang amigo nga naa dito. Kural man na, di ba? Kural. Hey, Palmer! Iyon siya. Ni-wave ang iyang amigo. Ni-singgit. Congratulations! 2 shots na lang, champion na. Congratulations! Gibiyaan ni Palmer ang iyang bola. Niduol siyang amigo nila mano. Siyempre, thank you. O paganin mo daog. Nag-celebrate na. But as soon as I did, I knew I had lost my focus. That was overconfidence. Nang lamano na daan. On my next 2 shots, I hit the ball into a sand trap, then put it over the edge of the green. I missed a putt and lost the Masters. Napildi siya. Ingon siya, you don't forget a mistake like that. You just learned from it and became determined that you will never do that again. I haven't done it in 30 years since. Hello. Napildi siya o ang lesson niya makatunan, wag yun na nalimtan. Magbantay tas overconfidence, nga pwede na tayong mula kag tubig. Magbantay tas overconfidence, nga nanay mga problemang nangagin mo, pasar ko ani. No, continue to focus on the Lord Jesus Christ. Ayaw pagtanaw sa problema, ayaw pagtanaw sa imong mga kadaugan, focus on the Lord Jesus Christ. Kaya kung mawala tas tong focus, then we will begin to sink. Focus. Kumusta tong focus sa Ginoo? Karong buntaga. Basin, daghan na kayo ang mga nakapaliko sa atong panlantaw sa Kristohanong kinabuhi. Kung nakay problema karon, tutok ang Hesus. Number 3. His fear was developed. Instead of developing his faith, instead nga magpundo tag pagtuo, mag-stock tag pagtuo, magpadaghan tas tong pagtuo,
ang nahitabo ni Pedro, mga igsoon in the Bible, but when he saw the wind boisterous, he was what? Afraid. He was afraid. Usa sa butang nga makapaunlod sa itong Kristohanong pagpangalagad, Kristohanong pagkinabuhi, makawala na to sa ato ang akadasig, makawala sa itong kainiton, makahatag na itong kabugnahon, sa dihang mag-focus ka sa mga butang nga nakahatag na imong problema, unya mag-develop na og fear, mag-develop og trauma, mag-develop og trust issues. Amen. Nakasulay na naman ko na napakyas na ba ko? No! Let's continue our focus on the Lord Jesus Christ. Let's fix our eyes on Jesus. Let it not be nga ang ma-develop fear instead of faith. Gradually, his eyes were diverted to the wind. Ang iyang eyes, ang iyang mata, ang iyang panlantaw, dito na hinuon sa hangin. O ang hangin ni ining sitwasyon, problema ni. His fear began to grow above his little faith. Amen. His fear outgrown his faith. Instead of wasting your time mourning for your problems, why not spend more time in prayer, more time in Bible reading, so that your faith will grow? Instead nga magagungong ka, maghilak ka, mangita kag tao nga mabasol tungod sa imong problema, why not spend more time in prayer, more time in Bible reading, more time being alone with God develops our faith. Usay, daghan na kitag istoryang napagawas, daghan na kitag mga tao nga gipangayog solusyon, daghan na kitag mga ideas na gawas tong utok, but ang kulang nato ang more time with God. More time with God. If people have turned away from you, money is gone, health is going down, friends are going away, focus in God. Spend more time in God, with God. Ayaw pangitaan, hindi mo makaplagan, pero ang Ginoo kung imong pangitaon, makaplagan gini mo siya. Usay maka-frustrate o makakapoy na to kay sige tagpangita sa lisod nga pangitaon na ay Ginoo nga dili lisod pangitaon di ta mangita. Diya magsugod ang atong pag-unlod. There was a man who hid for 32 years fearing the punishment of the pro-Nazi wartime activity. Says he used to cry when he heard happy voices outside, but dared not show himself even at his mother's funeral. Janice Ross was a young man shoemaker. When he went into hiding at his sister's farmhouse in June 1935, he was found years later, 32 years ka nagtago because of the traumatic experience of the Nazi. Kailan mo Nazi? Naminaw mo? Panahon ni Adolf Hitler. Gipang patay ang mga Hudiyo, gipang priso, gipang torture. Unya kini siya nakaikyas, nagtago siya sa balay sa iyang igsuon dito sa farmhouse katong barn bapayag. 32 ka tuig kay nagtuo siya nga naa pa ang mga mupatay. Hagbay rang nawala. Pero ingon siya, maghilak lang ko makadungo og happy voices tungod sa akong kahadlok kay basin ako patyon. He hid for 32 years. Mo? And one day, he was found years later after she bought a large supply of bread in the nearby village of Zalna. Ingon siya, if I had not been discovered, I would have remained in hiding. So I am happy that this happened, Ross told the reporter. Throughout those years, he did nothing but hide. Sulod sa 32 ka tuig, wa siya nahimo siyang kinabuhi. Kadugay ng 32 ka tuig. Kinsa 32 diri karon 32. Junjun 32. Kadugay anang 32 ka tuig, tuara ka sa payag, maghulat ra ka kada kaon hatdan sa iyang igsuon. He did nothing in life. He did not go to school. He did not find a work. He did not make friends in his life. Why? Because of fear. Og nayon siya nagpasalamat ko nga nahitabo ni nga nasakpan ko diri, nakitaan ko diri.
He never left the house and could only look down at the village in the valley because of fear. Now listen. Fear cripples you. Fear makes you stagnant in your potential nga magamit kas Ginoo tungod sa fear. Fear makes you inferior. Fear makes you insecure sa imong pagkatao, sa imong grado, sa imong height, sa imong dagway, sa imong naong, sa imong naabot. Kay ubos ko, wa ko nahimo, di ko, because of fear. Tungod sa kahadlok, di na ka magamit sa Ginoo. Pangutana, pila na magkakatuig gatago di sa imong kahadlok? Pila man katuig nilabay, may tungod sa tong giving. Nga wa pag yung kaka-experience of extraordinary miracles and blessings from God just because you are afraid. You are afraid to give your tithes, you're afraid to give your first fruits, you're afraid nga mahutdan ka because of fear. Hadlok ka? Pila magkakatuig magtago sa imong kahadlok, ang kahadlok wa may mahimo. When we are afraid, we cripple ourselves and make ourselves stagnant in our Christian growth and become fruitless in our service to God. Do not allow problems to get you down or make you sink. You've come this far by faith. Amen? Nakaabot na ta karong tuiga. Namina mo. Karong mag-anniversary na po tayo, ika-13 na katuig na nagsugod ang Door of Hope. Sugod ang mission. We will be on our 9th church anniversary. And every year, it will add up to your year of being a Christian. Pero hangtod kanus amang ka, mugawas diya sa payag sa imong kahadlok, aron mo obey sa pulong sa Ginoo. Hangtod kanus amang ka. You've come this far by faith. You can't just give up now. God has helped you before. He will help you now. Ayaw tuguting imong fear ang motubo. Tuguting nga karon nga tuig. Faith ang motubo. Faith ang motubo. Lord, increase my faith. Patuboa Ginoo ang akong pagtuo diha kanimo. Patuboa Ginoo. Tabangi ko nga di ko mahadlok, mo-obey, basta imong pulong mo-obey ko. Tabangi ko nga dili ko maminaw sa voices of doubts. Tabangi kong dili ko maminaw sa voices of insecurity, voices of inferiority, voices of being alone. I will focus on Jesus Christ. I will focus on Jesus Christ. Manindog ta palihog. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat, Lord, nga nakakaton migikan sa mensahe sa kinabuhi ni Pedro, Ginoong Dios. Nakita na mo, Lord God, that we cannot just challenge you with anything without preparing our faith. Help us, Lord, to grow our faith. Increase our faith. Nga sa diha, Lord God, nga doon ay mga bagyong abot sa mga kinabuhi, dili mi matandog kung dili magpadayon ming mga lagad, magpadayon ming mupahimuot kanimo, Ginoong Dios. Help us, Lord. Patubuan among pagtuo, Ginoo. Nakasabot mi nga sa among paglawig sa among Kristohanong kinabuhi, dili saad. Wala ka nagsaad nga wala mi bagyo nga masugatan. Naay mga bagyo, Ginoo. Pero ang pinaka-importante, naami saktong bala sa pagtuo, Ginoo. Nga among ikasukol sa mga bagyong abot sa among kinabuhi. Help us, Lord, to continue our focus, to fix our eyes on you. Nga dili mi ma-diverted sa mga temptations aning kalibutan. Help us, Lord, to develop faith rather than fear. Dalaygon kaning kabuntagon, Ginoong Dios. I-bless ay mo magkaanakan. Sa ngalan ni Jesucristo, mong Ginoong maluwas. Amen ug amen. Pabilin sa pagduko sa ulo piyong sa mata. If God is speaking to you, kumusta ang imong pagtuo? Kumusta sa imong kahadlok? Maybe nining kabuntagon, ang Ginoo nakikistorya nimo mahitungod sa giving. Doon natay kapakyasan sa tong giving, but hangtod kanus amang kamahadlok. Why not take the risk this morning? Why not take the risk today? Nga mohimo kag lakang nga di na ka mahadlok to kay dunay Dios nga gauban nimo. Gusto bangan pag-istoryahay ang Ginoo. Maybe nining kabuntagon
Wala ka pa kasigurado sa imong kalag kung asa paingon. Panalitan mo abot ang imong kamatayon. Kung dili pa ka sure nga langit pa ka moadto. Igsuon, amigo, ang Ginoo gustong maluwas ka. O gusto siya nga makabaton ka sa kasiguraduan sa kaluwasan. May anaa ba ni kabuntagon, makaingon ka, pastor? Gusto kong maniguro sa kong kaluwasan. Dawaton ako si Kristo sulod sa kasing-kasing. I would like to receive Jesus Christ in my heart. May anaa ba ni kabuntagon? Dawaton ako si Kristo sulod sa kasing-kasing. Muisa ba kasi mong tuong kamot, nabay mo dawat kang Kristo. Gusto kang maluwas. Gusto kang makasigurado sa imong kaluwasan. Di ka gustong matog kag impyerno. You would like to receive Jesus Christ. May anaa ba mo isa sa kamot? May anaa ba? Mudawat ka kang Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Di ka gustong maimpyerno. Gusto kang maluwas. Dawata siya karon sulod sa imong kasing-kasing. May anaa ba? May anaa ba? You pray. You pray. Precious Father, we thank you, Lord, for this morning. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat, Lord God, sa imong grasya. Lord, asigang matag-usa ka namo. Tabangi mi kung sa may mga kabugaton karon, nga dili mi motutok Ginoong Dios sa problema, nga dili motutok mi kang Jesus Christ, nga mo'y solusyon sa mga matag problema, Ginoo. Giday ka na mo gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus sa mong Ginoong maluwas. Amen. O amen. Alright. Manindog ta palihog tanan. Now listen. Una, ayaw mong kalimot ha. If kay bawo ka nga, di yung kakarin karong gabi, please. Pangayo kang faith og pare ani para sa first fruit. Kay karon ning gabi gyud himuon sa kadaganan. Unya, karon paminaw. Paminaw mo nako. Maghimo tag special nga offering. Mayon gani kag special or sacrificial offering. Kanang offering nga imo ikasakripisyo karong buntaga, magkuha tag offering para kang Sister Irene. Amen? Kay siya ang na-hospital nga taod-taod gyud na sa hospital unya kana bang kinalan sila magpa-laboratory brad karong kwan? Karong Martes ato sa Karkar. So please, if there is something in you right now nga pwede nimo isakripisyo nga ato i-offering, dire na to i-drop kani nga box. Okay? Kay ato igsoon naman sa ospital. Amen? Amen. Mas bulahan man ang paghatag kaysa pagdawat. Amen? So karon, so please atong maghimo tag special offering for Sister Irene. So whatever you can do as a sacrifice or sacrificial offering, let's give it. Let's give it tungod kay atong tabangan Sister Irene. Amen? All right? So mag-awit ta. Oh, married ladies married ladies mag-meeting mo after sa amen, Amen, mag-meeting mo diri ha, married ladies, naminaw, married ladies. Okay? Unya, so let's give our offerings para ka Sister Irene. Ang purpose na, diri na ito ibutang, purpose pa ito itabang sa ilaha. Okay? Do a sacrifice. Do a sacrifice. Ready? Let's sing as we give the offerings. Igatugyan kung tanan. Amen?
Verse 1 all together sing. Ginoong Diyos magbubuhat sa kalibutan. Gamhanan ka, hari ka sa tanang butang. Way makalabaw nimo sa imong gugmag kayo. Imo gayod nga gipakamatyan na po. Igatog yan kong tanan sa tiilan mo amahan. Tungod ikaw ang kanakog kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon ug pasidunggan sa pagdayeg sa katawhan. Unsay sakdong igabalos nako kanimo, ang bahandi angay bang ibayad ko. Ang kinabuhi ko nga nagagikan sab kanimo. Ginoong Diyos sa kong tanan kuhaon mo. Igatugyan kong tanan sa tiilan mo amahan. Tungod ikaw ang mihatag kanako kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon ug pasidunggan sa pagdayeg sa katawhan. Sa pagdayeg sa katawhan. Kung giyangis padundon palihog sa pagdolos tubangan sa pag-close pagampo. Duko ta sa tungulop yung atong mata, langit no namong amahan, daghang salamat Lord sa kusog nga imong gihatag kanamo, nga nakapadayon kami Ginoo og pangalagad og simba diha ka sa imong ngalan Ginoong Dios. Daghang salamat usab Lord sa pulong nga among nadungog, nagtudlo og nagbadlong kanamo Ginoo. Salamat usab Lord God sa pag-encourage kanamo sa amuang first fruits offerings Ginoo nga nakatunan karong buntaga Lord God. Ug salamat Ginoo sa pag-encourage namo nga ang among pagtuo Ginoo nga among tawagan na among isaka pa Ginoo diha kanimo Lord God. Og tabangi kami Ginoong Dios nga among pagtuo mo increase pa Lord. Tabangi kami sa among mga pag-ampo nga imong dunggon Ginoong Dios. Pasayloa kami kung sa may mga nabuhat namong sala Ginoo. Salamat usab Ginoo sa imong pagpakamatay diha sa cross Lord God tungod sa among mga sala. Salamat Ginoo nga ikaw mo'y unang nabanhaw Ginoong Dios og mihatag og kinabuhing walay katapusan dinhi kanamo og nisaad nga imo usab kaming pagabanawon Lord. Daghang salamat Ginoo sa imong balaang dugo nga naghugas sa among mga sala Ginoong Dios. Dalaygon ang imong ngalan Ginoo. I pray usab o Lord nga imong panalanginan Ginoo ang mga nihatag sa tithes and offerings. Panalanginan nimo ang among tithes and offerings nga makahatag kini og tabang Ginoo sa ministry dinhi og sa ingon man sa furtherance of the gospel Lord God. Lord, I pray usay imong panalanginan Ginoo ang among gihatag tabang Ginoo sa among igsuon sa pagtuo Lord God. Og Lord, I pray tabangi Ginoo pinaagi sa imong kaluoy ug gugma mohangyo minya kanimo Lord God. Nga imong tabangan si Ate Irene Lord nga nasa ospital karon, imong ayuhon siya sa imong gawom. Gamiton nimo ang mga doktor, gamiton nimo ang mga tambal nga idapat kaniya Lord God. Lord, I pray usab Ginoo nga imuha kaming
proteksyonan Ginoo sa mong pagpamagauli Ginoo sama sa proteksyon nga imong gihatag sa pagpaingon namo dinhi sa simbahan. Dalaygon ang imong ngalan Ginoong Dios dungog himaya ibalik namo tanan diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen o amen. Ato ang